Sa kabila ng panukalang batas na nagbibigay ng karapatan sa mga guro na tanggihan ng tungkulin sa eleksyon, marami pa rin sa mga ito ang nagnanais na maging Board of Election Inspectors. Kung bakit, labid natin sa report ni George Bandola. Dala ng tungkulin sa bayan, mas marami pa rin daw ang mga guro sa bansa na nagnanais manilbihan sa darating na eleksyon. Board of Election Inspectors. Ayon sa Department of Education, bagamat ikinatuwa ng mga guro ang panukalang batas na nagbibigay sa kanila ng karapatang tanggihan ang tungkulin sa eleksyon, marami pa rin daw ang may gusto. But generally, mataas pa rin yung spirit of volunteerism ng teachers. You'd be surprised, mataas pa rin yung gusto nilang makatulong in nation building. Ayon kay Almeda, dapat na siguruhin lamang ng COMELEC na maibigay sa takdang oras ang 4,000 pisong allowance sa mga magsisilbi sa halalan at mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga guro laban sa mga harassment, lalo na sa mga highly politicized area. There are conditions that have to be met, but we are willing at all times naman. Maraming teachers na ayaw naman na rin umupo pero pinipilit sila kahit na may sakit, buntis, may arthritis, kahit senior citizen. Pag naisa batas yan, voluntary na lang, no? Yung mga teachers. Maliban pa doon sa mga teachers na kinakasuhan ng mga talong. Samantala, naging maigting ang panawagan ng mga guro sa pagtataas sa 25,000 pesos basic salary sa nakaraang World Teachers Day. Basic yan for entry na posisyon, teacher 1. So kung teacher 3 ka na, master teacher 1, you get that 30,000. What are the chances na makuha nyo yan? Well, depende yan sa economy ng Philippines. Kaya tayo, hindi lang tayo demand and demand. We should help build a nation so that we can generate funds to pay our salaries, hindi lang one-sided. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.